Pinamulahan ng mukha si Isa sa sandaling mahubad ko ang pantalon ko at bumungad sa kanya ang pagkalalaki ko. Oh, ayan, ginalit mo ang alaga ko. 3 taon ka rin hinintay niyan. She bit her lower lip as I rubbed her pussy from behind. Hinding-hindi ko makakalimutan ang magaganda niyang bias. Ang malalaking bundok, bilugan na pang-upo at ang masikip niyang puwet. She was almost perfect. She's not the only virgin have ever fucked to be honest, pero iwan ko ba? Sa kanya at sa katawan lang niya ako nabaliw noon. Pinagnanasahan ko siya hanggang ngayon. Alam kong na-miss mo rin ito, Isa. 11 hinimas ko ang katawan ng pagkalalaki ko sa basang-basa niyang perlas. Aminin mong tama ako at na-miss mo rin ang matusok ng alaga ko. Nakita ko ang pagkagat niya ng labi niya na parang nagdadalawang isip sa isasagot, pero napangiti ako nang tumango niya habang nakapikit. Parang dinadama ang bawat hagod ng anaconda ko sa mabasang bukana niya. Ayoko nang dinadaan sa tango, Isa. I want to hear it, T. Na-miss ko ang alaga mo. I can't hear you. Malakas siyang umungol nang bigla kong hawakan ang clitoris niya. Bigla ko siyang pinatihaya. Kagaya ng ginawa ko sa palda at underwear niya, pinulit ko rin ang suot niyang damit hanggang sa tumambad sa akin ang malulusob niyang dibdib. 1. Pulang-pula ang mga pisngi niya habang nahihiyang nakatingin sa akin. Sa sobrang pananabik na muli siyang maangkin, hinanda ko agad ang sarili ko sa pagitan ng mga hita niya. You look like a porn star with an innocent face. Natawa ako nang simangutan niya ako. Biglang namilog ang mga mata niya nang kubabawan ko siya. Katulad niya ay wala na rin akong saplot sa katawan matapos kong maghubad ng mabilis. I felt my manhood pressed against her femininity and it's driving me crazy. Gadamit. Lalo akong nag-init nang makitang kagat-kagat ni Isa ang kanyang labi at napapapikit. Mabilis kong inangkin ang mga labi niyang bahagyang nakaawang. Para akong batang uhaw na uhaw habang sinisiil siya ng halik. Nang humiwalay ako sa mga labi niya ay napatili siya nang bigla kong ipasok ang batuta ko. Ako man ay bigla ring natigilan. I stared at her face with a confused look. It's been 3 years but she said she got married already. Pero bakit parang mas lalo pa siyang sumikip kaysa noong unang beses na naangkin ko siya? Kaysa noong nagawa kong makuha ang pagkabirhen niya. When felt the warmth of her walls, nawala na sa isip ko ang ibang bagay. Nagpatuloy akong gumalaw sa ibabaw niya at walang habas na naglabas, pasok. Huwag. Mabilis akong nagmulat ng mga mata nang makitang pabalikwas na bumangon si Isa. She was sweating and breathing heavily. Anak! Nataranta ako nang makitang bigla. Siyang umiyak. Isa. It's okay. It was just a dream. Inalo ko siya kaya napatingin siya sa akin. Patuloy sa pagbagsak ang mga luha sa kanyang pisngi. Ang anak ko Alas is fine. He's in his room. Hinapit ko siya sa baywang at niyakap. Nanginginig ang buong katawan niya kaya lalo akong nag-alala. Ano bang napanaginipan mo at parang takot na takot ka? Bigla siyang kumalas sa yakap ko. She immediately wiped the tears from her face but her body continued to tremble. Nanaginip ako ikinulong daw ako sa bodega. At kinuha sa akin ang mga anak ko. Mga anak? Nagbuga ako ng hangin. Panaginip lang iyon. No one's taking away Alas from you. As long as you're here with us, I promise walang maglalayo ng anak natin sa'yo. Nagsalubong ang mga kilay ko matapos marinig ang sinabi ni Isa. What did you just say? I thought I heard it wrong. 11. Ang sabi ko, hindi pwede itong ginagawa mo. Pinapakialaman mo ang mga gamit ko, dinadala mo ako dito sa kwarto mo at inaano. You're being unfair. Unfair. Umawang ang mga labi ko. Ipapaalala ko lang, Isa, ikaw ang nang iwan. Kaya nga ako nandito. Dahil gusto kong bumawi sa anak ko, hindi sa'yo. Lumunok ako sa narinig. Does she have to be so honest? Palabas na siya ng kwarto pero mabilis akong humarang sa pinto at padabog itong isinara. Hoy babae, baka nakakalimutan mong pinaparusahan pa kita. Kung gusto mong makasama ang hindi mo na ako pwedeng paalisin. Nangako ka kagabi. Matagal akong natigilan sa narinig. Damn this woman. Kailan pa siya tumapang ng ganito? Hindi naman siya ganito noong huling kita namin. Dahil siguro sa batutan niyang lalaki. You're in the room, Missy.
You're mine. Sa'yo lang ako sa gabi. Umaga ngayon. Tirik na tirik ang araw at gusto ko rin patirikin ang mga mata mo. Bastos. Tinulak niya ako sa dibdib. I loved and played with her hair. Is this what get from giving you a massive orgasm last night? Umawang ang mga labi niya sa sinabi ko. Bastos ka talagang bakulaw ka. Nalukot bigla ang mukha ko. Bakulaw? Isa, magluto ka nga para sa amin ni Alas. Pumasok ako sa kusina at naupo sa harap ng dining table. Natigilan ako nang hindi mahagilap si Isa sa buong kusina. Where the hell is she? Lumapit sa akin si Edna. Nagpaalam kanina, sir. May importanteng lakad raw. Importante. Nag-init bigla ang ulo ko nang malala ang tawag kanina sa cellphone niya. Mabilis akong tumayo at lumabas ng mansion. Agad kong pinatakbo palayo ang kotse ko. Naabutan ko siya sa may sakayan ng jeep. Binagalan ko ang takbo ng sasakyan ko para masundan siya. Kumukulo na agad ang dugo ko nang maisip na makikipagkita siya sa lalaki niya. Damit! Ni hindi siya nagpaalam sa akin. Ilan sandali pa, huminto sa isang lugar ang pampasaherong sasakyan at bumaba si Isa. Hindi kalayuan mula sa binabaan niya, pumasok siya sa isang mumurahing kainan. Umibis ako ng kotse at pumasok din sa loob. Gusto kong makita ang mukha ng pinagmamalaki niyang lalaki. Pagkapasok pa lang ay natigilan na agad ako nang makita siyang nakaupo sa malapit na lamesa. Nakatalikod mula sa akin. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Muntik na akong sumugod sa address na binigay mo. Akala ko nakulong ka na. Linloy brows furrowed. Nakatingin ako ngayon sa lalaking kausap ni Isa kung lalaki nga ba ito. Mahaba ang straight nitong buhok. At kahit nakadamit panlalaki, maarte ito kung magsalita at mukhang may makeup pa sa mukha. Pasensya ka na. Si Uno kasi. At ano itong sinasabi mo kanina sa tawag na may asawa ka na? Girl, kailan ka pa ikinasal nang hindi ko nalalaman? Alicia, iyon na nga ang dahilan kung bakit ako nakipagkita sa iyo ngayon. Alicia. Napangiti ako. Don't tell me, this man is Ali. Magpanggap kang asawa ko. What? Diyos ko, day ha? Hirap na nga ako sa buhay bakla ko, dadagdagan mo pa ang mga problema ko sa buhay. Ali, naman. Sinabi ko kasi nakasal na ako. Hindi ko na pwedeng bawiin yon. Bumilis ang paghinga ko nang makumpirma ang hinala ko. So, I was right all along. She never got married. She was just lying. But Pele would she lie to me? Bakit mo kasi sinabing kasal ka na? Ano na naman bang dahilan? Marahan akong naglakad papunta sa kanila. Hindi ko mapigilan ang hindi ngumiti. To make me jealous perhaps. Natigilan silang dalawa sa sinabi ko. Agad na nag-angat ng paningin sa akin ang baklang kausap ni Isa, pero siya ay hindi nakagalaw sa kinaupuan. Naupo na ako sa tabi niya. Nang lumingon siya sa akin ay puno na ng takot ang kanyang mukha. Uno. Yes, darling. It's me. So, Belle, did you lie to me? Hindi ako mapakali habang nakaupo sa gilid ng kama ng anak ko. Kauwi lang namin ni Uno at saktong naabutan kong natutulog si Alas. Let's talk. Ayaw kong lumabas, mabilis kong sabi sabay baling sa anak ko. Ayoko na dalhin niya ako sa kwarto niya. Baka anong milagro na naman ang magawa namin. Bumuntong hininga siya at saka naupo sa dulo ng kama. Tutok na tutok sa akin. Ellis, did you lie to me? Pahamak talaga itong si Alicia. At bakit ba kasi kailangang sundan pa ako nitong Uno na ito? Nabuking tuloy ako. Wala akong balak sumagot kaya nanatiling tikom ang bibig ko. Kanina pa kita tinatanong. Tiningnan ko ang mukha ni Uno. Gusto kong makita kung galit ba siya, pero wala naman akong mabakas na galit o kahit katiting na inis sa mukha niya. He actually looked happy. Okay, I'll change the question then. May asawa ka ba? Kagatlabi akong umiling. Nakakainis. Nakakahiya. Nagmukha tuloy akong kawawa. May nobyo. Umiling lang din ulit ako. May lalaki ka na bang ibang gusto? Ibang gusto? Iniisip ba niyang may gusto pa rin ako sa kanya, kaya ganito ang tanong niya? Wala pero hindi na ikaw. Inirapan ko. Siya.
Kaya pala ganoon ang mga tanong niya kagabi habang nag-aano kami. Iniisip pa rin niyang patay na patay ako sa kanya. Nag-init ang mukha ko nang maalalang tumango ako sa tanong niyang bastos kagabi. Nakakahiya ka, Isa. That's enough for me. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at lumapit sa akin. Halos mamilog ang mga mata ko nang bumaba ang mukha niya at hinalikan ako sa mga labi. Sandaling nagpaalam si Uno para pumasok sa trabaho. Pagbalik niya, may dala na siyang mga pasalubong. Puro pagkain. Cakes, donuts, burger and fries, at ice cream. Masayang-masaya si Alas habang kumakain ito ng ice cream sa loob ng playroom. Pinanood namin siya ni Uno, kumakain naman kami ng burger at fries. At pagsapit ng gabi, ako na ang kinain niya sa loob ng kwarto niya. Talaga, Daddy? Lalabas tayo? Yeah, so get ready. Mamamasyal tayo kasama si Yaya Isa. Halos magtatalon sa tuwa si Alas nang sabihin iyon ni Uno. Mabilis kong tinulungan sa pagbibihis ang anak namin bago nagpalit ng damit. Excited rin akong makasamang mamasyal si Alas. First time ito na mangyayari. Sana sa susunod, kasama na namin si Hart. Bakit naisipan mong mamasyal? Dumating kami sa isang water amusement park. Mahilig daw rito si Alas kaya dito niya kami dinala. Gusto ko lang. Hindi naniniwalang tiningnan ko siya. Gusto mo lang? Totoo. Eves do I have this feeling na may kalokohan siyang gagawin? Ewan ko ba? Dahil sa nangyari sa nakaraan, natuto akong matakot sa kanya at sa ina niya. Para sa akin, isa silang halimaw. Nilingon ako ni Uno at Minisian. Kinuha niya ang kamay ko sa kapinisil ito. Gusto ko kayong makasama. Hindi ko alam kung anong nangyayari o kung anong iniisip ni Uno, pero hindi ito ang una't huling beses na lumabas kami. Nasundan pa ng maraming pamamasyal ang unang labas namin. Pasyal sa mall, sa mga beach, sa mga amusement park, at lagi na kaming kumakain sa labas. Lagi niyo bang ginagawa ito, anak? Ang pamamasyal. Umiling si Alas habang nakaupo kami. Sa loob ng isang mamahaling restaurant na isa rin sa pag-aari ng mga kavalyaro. Dito kami dinala ni Uno pagkatapos ng nakakapagod na pamamasyal sa carnival. Hindi, Yaya. Laging busy sa trabaho si Daddy. Kaya nga he built the playroom for me, kasi he don't have time to play with me. Nalungkot ako para sa anak ko dahil sa mga sinabi nito. Napatingin ako sa labas kung nasaan si Uno. May kausap ito sa cellphone nito na importante raw. Work. Kahit sa weekends or off ni Daddy. Hindi kanya pinapasyal. Muli siyang umiling. Walang off si Daddy. Minsan naman kapag mailibreng oras siya, he always spent it with his girlfriend. Natigilan ako nang maalala si Gwen. Nga pala, ikakasal na sila ni Uno. Bakit ba bigla akong nakaramdam ng lungkot? Umpisa pa lang naman, alam ko nang ikakasal na sila. Do you like her, anak? Your daddy's fans? Wala na akong pakialam kina Uno at Gwen, pero magsiselos ako kung pati si Alas, gusto ang babaeng iyon. Nang dahil sa kanya, muntik na akong makunan noon. Gwen? As don't like that woman. I hate her. Bakit naman? She's bad. Kapag wala si Daddy, lagi niya akong inaaway. Marahan kong hinaplos ang buhok niya sa narinig. Kawawa naman ang anak ko. Paano nagagawang saktan ni Gwen ang isang bata? Wala siyang awa. Nakangiting lumapit sa table namin si Uno matapos ang tawag nito. Agad siyang umorder ng maraming pagkain para sa amin. Daddy, I need to go to the bathroom. Binalingan ko si Alas at hinawakan ito sa kamay. Let's go, anak. Sasamahan ka ni Yaya. What? But I'm going to the men's room. You can't go there. Just sit down, Isa. Ako na ang sasama kay Alas. Natatawa si Uno nang tumayo ito at kunin ang kamay ng anak ko. Kinindatan niya pa ako bago sila umalis. Hindi mo na ako madadala sa papogi mo ngayon. Natuto na ako. Gusto ko sana itong ipamukha sa kanya. Hinatid ko na lang sila ng tingin habang nakangiti. Ilang minuto pa lang mula nang umalis sila, dumating na ang waiter dala ang mga in-order namin. Nakangiti ito at talagang marespeto habang isa-isang nilalapag ang mga pagkain sa table. Nakatanaw naman ang manager sa amin.
Ang totoo, lahat ng staff ng restaurant naging aktibo nang malaman na nandito si Uno. Asikaso nila kami mula pa sa parking lot hanggang dito. Hindi pa tapos sa paglalagay ng mga pagkain ang waiter, isang pamilyar na mukha ang biglang lumapit sa amin. "What are you doing here?" Anong ginagawa ng isang patay gutom dito? Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Matagal kong pinagmasdan ang magandang mukha ni Gwen habang inis na nakatingin sa akin. Puno ng makeup ang mukha niya at nakasuot siya ng designer's clothes. Pati ang mga kasamahan niya na nakatayo ngayon sa likuran niya, ganoon din mukha silang mga mean girls na hinugot mula sa television. Binalingan niya ang waiter habang nakatingin sa akin. "I thought this is a fancy restaurant, but what is a maid doing here?" Hindi nakasagot ang waiter. Parang ito pa ang nahiya sa pinagsasabi ni Gwen. "Call the manager." "Pero ma'am," I said, "call the manager." Mabilis na lumapit sa amin ang manager kahit hindi pa ito natatawag ng waiter. Nahihiya itong umiti sa akin bago tumingin kay Gwen. "May problema po ba? Get this filthy woman out of this restaurant right this instant." Mawawalan ako ng ganang kumain makita pa lang ang mukha niya. "Ma'am, I'm afraid we can't do that. Please, go to your table and..." "What did you just say?" "Did hear you right." Tumingin sa akin ang lalaking manager at parang humihingi ng dispensang ngumiti. "Hindi niyo ba alam kung sino ako? I'm the fiance of the owner of this restaurant." Inis na huminga ng malalim ang manager. "But ma'am, she's the wife." Pareho kaming natigilan ni Gwen sa sinabi nito. "I'm the wife." "Nino?" "Ni Uno." Nakita ko kung paano naningkit ang mga mata ni Gwen matapos marinig ang sinabi ang mga tao ng manager. Napasinghap kabila na ako nang biglang umangat ang kamay nito at dumapo sa pisngi ng kawawang lalaki. Naglikha ng malakas na ingay ang sampal na ibinigay niya sa manager ng restaurant. Buong taong kumakain sa paligid ay nasa amin na ang mga mata, lalo pat kilalang tao si Gwen. "Bobo ka. Gusto mo ba talagang matanggal sa trabaho mo?" Pulang-pula ang mukha ni Gwen sa galit ng tuluyan nitong lapitan ang manager at tiningnan ang pangalan nito sa nametag. "Listen here, Andrew Herrera. Starting today, you're fired. And I won't stop here. I'll make sure na walang ni isang restaurant sa Pilipinas ang magha-hire sa iyo." Gusto kong tumayo pero hindi ko magawa. I know I should stop Gwen from harassing the manager, pero sa tuwing naaalala ko ang ginawa niya sa akin noon at kung paanong halos mawala ang aking mga anak sa sinapupunan ko, nawawalan ako ng lakas. Nanginginig ako sa takot. Pulang-pula na rin ang mukha ng manager sa galit pero nanatili itong kalmado. Ma'am, you don't have the right to do that. Only the boss can fire me. And according to Ginba boss, this woman right here is his wife." Tinuro ako nito. "Boss? Sino bang boss ang tinutukoy mo? Tarap mo sa akin ang nagsabi na asawa niya ang katulong na iyan." "Sino siya?" "Ako." Napalingon kaming lahat sa pinanggalingan ng malalim at baritonong boses. Bumungad sa amin ang madilim na mukha ni Uno at ang matatalim niyang mga mata. "Uno, what's the meaning of this? Bakit nandito ang babaeng iyan?" "Stop it, Gwen. Wala ka na ba talagang kahihiyan?" Lumapit siya sa amin at ibinigay sa akin si Alas. Mabilis kong tinakpan ang magkabilang tainga ng anak ko. Pinaharap ko rin ito sa malayo dahil ayaw kong makita niya ang kabaliwan ni Gwen. Galit na ito. Ang bangis ng anyo at parang mananakmal na. "Baliw talaga. Tinatanong kita." Habang abala pala ako sa pagsushooting, nandito ka't nakikipaglandian sa isang katulong. "Malapit na tayong ikasal. Let's talk outside." "Good night, anak." Hinalikan ko sa noo si Alas matapos itong kumutan. "Good night, Yaya." "Good night, Daddy." Mula sa pintuan, nilapitan ni Uno ang anak namin at hinalikan sa noo. "Sleep well, son." Bahagya pa niyang ginulo ang buhok ni Alas bago bumaling sa akin. "In Israel room now." Huminga ako ng malalim bago sumunod sa utos niya. Kauwi lang namin mula sa mall. Pagkatapos kumain kanina, namili kami ng mga damit at laruan na parang walang nangyari. "Are you okay? You shouldn't let her treat you like that."
You treated me like that before. Nakatungo ang ulo ko. Ayaw kong makita ang mukha niya. Hindi siya sumagot sa sinabi ko pero hinila niya ako papunta sa kama niya at pinaupo sa dulo. Akala ko, gagamitin na naman niya ako, pero natigilan ako nang maupos rin siya sa tabi ko. Sa restaurant kanina. Bakit ang iniisip nila, asawa mo ako? He looked at me and then gave me a smile. What do you think? Nagkibit ako ng balikat. I don't know. Paano si Gwen? Magwawala iyon. Nakita mo naman ang reaksyon niya kanina. Kailangan mong klaruhin ang sitwasyon. Malapit na kayong ikasal, di ba? No. No. The engagement is off. Nagulat ako sa narinig. Umayos ako ng upo at tuluyang humarap sa kanya. Pero bakit? Dahil sa iba na ako ikakasal. Sandali akong natigilan sa nakuhang sagot. Sa iba na? May iba pa siyang gustong pakasalan? May iba ka pang girlfriend? Sino? Ewan ko ba kung bakit nakaramdam ako ng lungkot. Dahil ba kay Alas? This is nonsense. Ano man ang gawin ni Uno, wala na akong pakialam. I'm here for my son and my daughter. Inayos niya ang ilang hibla ng buhok sa mukha ko. Inipit niya iyon sa likuran ng aking tainga. You! Matagal akong natulala. Sa ginawa pa lang ni Uno, parang may mga paru-paro nang nagliparan sa loob ng tiyan ko. Pero sa sunod niyang sinabi, What? And me? Matagal kaming nagkatitigan bago niya kinuha ang kamay ko. Naramdaman ko ang marahang pagpisil niya rito bago lumuhod sa sahig. Marry me. And marry. As in, kasal. Malamlam ang mga mata niya at may banayad ng ngiti sa labi. I got confused so remained calm and silent. He wants to marry me. Is he serious? No, maybe this is just a show. This can't be real. Tandaan mo ang mga pinagdaanan mo sa kamay ng mga kavalero. Sa kamay ni na Uno at Senyora Celestia. Uno, hindi ko maintindihan. I said, marry me, natatawa niyang ulit. I want us to get married, Naglabas siya ng panyo sa bulsa niya at tinali iyon sa ring finger ko. I'm sorry, hindi ako nakapaghanda. Ang balak ko, tapusin muna ang lahat sa amin ni Gwen kapag nagkita kami sa susunod na buwan. Hindi ko naisip na mapapabilis ang lahat. Pero Uno, ayaw mo ba? Binawi ko ang kamay ko at umiwas ng paningin. Hindi ba, ikaw ang may ayaw sa akin? Bakit ka nagsasalita ng ganyan ngayon? Nalilito ako. At nahihirapan. Bakit niya ba ito ginagawa? Ano ang hidden agenda niya? Look at me. Hinawakan niya ako sa pisngi. Binaling niya ang mukha ko sa gawin niya. Nakangiti pa rin siya habang nakatingin sa akin. I've always wanted you. He always wanted me. Anong ibig niyang sabihin? Nasa maling pagkakataon lang tayo noon. But now nagbago na ang lahat. Kaya nakitang ipaglaban. I need some time. Natatakot ako habang nasa loob ng kwarto ni Alas at pinagmamasdan itong matulog. Anong gagawin ko? Paano kung palabas lang ang lahat at may binabalak talaga sina Uno at Senyora Celestia? Hindi kaya alam na nila ang tungkol kay Hart? O, Diyos na maawain, wag naman po sana. Marahan kong hinaplos ang buhok ni Alas. Mahimbing siyang natutulog. Sa loob ng 3 taon, halos mabaliw ako sa pag-iisip kung nasa maayos ba siyang kalagayan. Pinagdadasal ko na sana hindi siya sakitin, hindi katulad ng kakambal niya. Paano kung kunin din nila sa akin si Hart? Hindi ko kakayanin. Baka mabaliw ako o mapatay ko sila. Anak, kailangan na natin umalis dito. Gagawa na ako ng paraan. Isang pagkakataon lang ang kailangan ko. Isang pagkakataon na mailabas si Alas, magiging malaya na kami. Todo iwas ako kay Uno pagsapit ng umaga. Hindi ko nilulubayan si Alas kahit saan pa ito magpunta, kaya walang pagkakataon si Uno na makausap o malapitan man lang ako. Kapag sinusubukan naman niya akong kausapin para utusang pumunta sa kwarto niya, nagbibingi-bingihan ako. Did everything to avoid him and I know it's making him mad. Kitang-kita ko iyon sa mabangis na mukha niya habang mataman na nakatitig sa akin.
Isa, dadalhan ko lang ng pagkain ang mga gwardya, ha? Sabay na tayong kumain pagbalik ko. Natigilan ako bigla sa ginagawa ko. Sandali lang, Ate Edna. Sasamahan na kita. Nahinto ako bigla sa paghakbang ng pumasok sa loob ng kusina si Uno. Hinabol ko ng tingin si Ate Edna pero nakalabas na ito ng front doors. Walang sali-salitang hinila niya ako sa kamay at sa pilitang dinala sa kwarto niya. Nasasaktan ako. Pilit kong binawi ang kamay ko nang makapasok na kami sa silid niya. Natigilan ako nang makitang malamlam ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Do you hate me that much? Ano? Ano sa tingin mo ang mararamdaman ko pang iwasan mo ako pagkatapos kong mag-propose sa iyo? Napaatras ako dahil sa lakas niya. Hindi kita iniiwasan ng boses. Halos buong araw mo na akong hindi pinapansin. Fuck shit. Nababaliw na ako kakaisip ng rason kung bakit ka umiiwas. Napapikit ako ng mariin nang muli siyang magtaas ng boses. Halos manginig ako sa takot. Muli ko na naman naalala ang mga nangyari sa nakaraan. Isa. What's the problem? Hinawakan niya ako na nagpapitlag sa akin dahil sa gulat. Elvie, are you shaking? Bibitiwan mo ako. Hindi ko napansin na nanginginig na pala ako habang isa-isang nagbabalik sa akin ang lahat. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang. Sigawan ka. Bigla niya akong niyakap. Marahan din niyang hinahagod ang likod ko. Bibitiwan mo ako, ayoko. 11. If you don't want to get married for now, it's okay. It's okay. I can wait. Naramdaman ko ang paghalik niya sa akin sa gilid ng ulo. Umiling ako habang yakap niya. Hindi ako naniniwala na wala siyang alam sa ginawa ni Senyora Celestia. Ginagawa niya lang ito dahil may pinaplano na naman sila. I can't marry you. I don't want to marry you. Pilit akong kumawala at itinulak siya. Halatang nasaktan siya sa sinabi ko, pero pilit pa rin niya akong inintindi. He had a soft look on his face. Bakit? Kung hindi mo ako bibigyan ng magandang rason, I'm sorry but I will marry you, Isa. Bakit? Bakit mo ba ako gustong pakasalan? Ano na naman ang gusto niyo? Ano na naman ang balak niyo ni Senyora Celestia? Si Mama? Nagsalubong ang mga kilay niya. Anong kinalaman niya rito? 11. Umatras ako ng umatras hanggang sa maramdaman ko ang malamig na pader sa likod ko. I hugged myself as felt the chills in my body. Nanginginig na naman ako sa takot. Ganito na lang lagi. Sa tuwing maaalala ko ang mga nangyari noon, kakaibang kilabot ang nararamdaman ko. Para akong hinahabol ng mga bangungot ng nakaraan. Napansin yata ni Uno ang reaksyon ko dahil matagal niya akong pinagmasdan. What did she do to you? Nakuha niya ang atensyon ko sa kanibang sinabi. Lumapit si Va sa akin at mahigpit akong hinawakan sa mga braso. Isa, anong ginawa sa iyo ni Mama? Sabihin mo sa akin. Matagal ko siyang tiningnan. He doesn't look like he was pretending. Wala ba talaga siyang alam sa ginawa ng sarili niyang ina? Lumunok siya ng mariin. Don't be afraid, Isa. Tell me what happened. Ano ba talagang nangyari noon? Tuluyan akong naiyak. Bumagsak na lang ako sa sahig habang pilit inaalala ang mga bagay na matagal ko nang pilit kinakalimutan. Ikinulong niya ako. Sino? Si Mama. Umiiyak akong tumango. Pagkatapos kong ma-discharged sa hospital, ikinulong ako ni Senyora Celestia sa bodega. Ikinulong niya ako na parang hayop sa loob ng 9 na buwan. Naramdaman ko ang unti-unting pagluwag ng kapit ni Uno sa akin. Nawalan siya ng kulay sa mukha nang tuluyan siyang mapaupo sa sahig. Ginawa nila akong parang hayop. Pagkatapos kong mga anak kinuha pa nila sa akin ang anak ko. Ni hindi ko man lang nahagkan si Alas. Ni hindi ko siya nagawang hawakan. Kinuha ni Senyora Celestia sa akin si Alas. Kinuha niya, sumigaw ako. Mariin akong pumikit habang nanginginig ang buong katawan ko. Masakit na wala akong nagawa. Trinato nila akong parang baboy at nakawan ng anak. Gusto ko siyang magbayad, gusto kong pagbayaran nila ang lahat. Bigla akong niyakap ni Uno. Nanginginig ang katawan niya at naririnig ko ang mahina niyang pag-iyak. Hindi ako naniniwalang wala siyang alam.
Ina niya iyon. At magkasama sila sa iisang mansion. Gabi-gabi akong nananaghoy, humihingi sa kanya ng tulong, pero pinili niyang indahin ang pagmamakaawa ko. I'm sorry, wala akong alam. Bigla akong natahimik sa sinabi niya. Isa, hindi iyon ang nakarating sa akin. Don't lie to me. Alam kong may alam ka. Tinulak ko siya. No, maniwala ka. Wala akong alam, damit. Hindi ko alam ang ginawa nila sa iyo. Hindi iyon ang pinangako niya. Bigla siyang tumayo. Nalilito ako sa ibig niyang sabihin. Anong pinangako? Damit. Ang tanga ko. Napasinghap ako nang simulan niyang pagsusuntukin ang pader. Nagsimulang mamansahan ng pula ang malinis na puting pader dahil sa dugo sa kamao niya. I stood up and tried to stop him, pero bigla siyang lumabas ng kwarto. Nakita ko ang mukha niya bago siya tuluyang nakaalis. He was crying, pero punong-puno ng galit ang mga mata niya. Narinig ko na lang ang ingay ng papalayo niyang sasakyan. 3 years later. Isa's pregnant. She's pregnant with and my child. Huminto sa ginagawa nito si Mama, but she smiled while holding her cup of tea. Nandito kami sa malawak na hardin sa loob ng kanyang greenhouse. Madalas siyang magsa rito tuwing ganitong oras ng hapon. Then we should dispose her. Didn't you hear me? She's pregnant with Ellie's own flesh and blood. Ako ang ama ng batang dinadala niya. Mahina siyang natawa habang umiinom ng tea. Ako yata ang hindi mo narinig. Kung nagbunga ang pagkakamali mo, mas lalo natin kailangan dispetsahin ang babaeng iyon. Matagal akong natigilan. Hindi ako makapaniwala na ganitong klaseng tao ang babaeng kaharap ko. Ang sarili kong ina. I know she's capable of doing this, but not to her own grandchild. Don't hurt her. Too late. Matalim niya akong tiningnan matapos. Ilapag ang tasa ng tsaa. Noong pinatulan mo ang pulubing iyon, dapat alam mo na ang mangyayari sa kanya. Ma, please. Nakikiusap ako, don't hurt Isa. Huwag mo siyang saktan, huwag mong saktan ang mag-ina ko. Tinaasan niya ako ng kilay. I don't give if I can't have something in return. I brushed in my hair in frustrations. What do you want? Sabihin mo sa akin. At gagawin ko. Mary Gwen. Bigla akong natigilan. What? She's the daughter of the late Governor Harrison. At mula pagkabata, lumalabas na siya sa mga telebisyon. May pangalan si Gwen sa industriya, Hijo. Siya ang kailangan mo, isang muchacha, hindi ang. I don't love her. I don't care about who you love. Kung hindi mo ako susundin, sa libingan mo na makikita ang mag-ina mo. Kumuyom ang mga kamao ko. Paano niya nagagawang magsalita ng ganito? Para bang walang halaga ang buhay ng ibang tao. To think that it's her grandchild, she was threatening. You make me sick. Humalakhak siya na parang may nakakatawa sa nangyayari. That's exactly what your father said before he left us. Mariin akong pumikit bago lumapit sa isang silya. Pabagsak akong naupo na roon. Paano ko magagawang mahalin ang isang babaeng hindi ko naman mahal? Pero kung ito ang paraan upang mailigtas ko si Isa at ang anak namin, nakahanda akong maging sunod-sunuran. Na naman. Gagawin ko na. Pakakasalan ko si Gwen, just don't fucking touch Isa. Sumilay ang malaking ngiti sa mga labi niya. I won't hurt them. Ipangako mo. 11. You have my word, Hijo. Lumapit siya sa akin at nakangiting kinuha ang kamay ko. Alam mo naman kung gaano kaimportante sa akin ang pangalan ng pamilya natin. As long as our family's name and reputation are safe, I won't hurt anyone ever again. Nakapikit akong tumango. She's in the hospital right now. Gwen pushed her end. Kumuyom ang mga kamay ko nang maalala kung paano nangyari ang aksidente kanina. Halos mawala ako sa huwisyo nang makitang nakabulagta si Isa sa sahig at duguan. Ako na ang bahala sa kanya. I'll make sure she gets treated with the best doctor in the Philippines. I'll bring her here and give her a comfortable life until she gives birth to your child. Matagal akong tumitig sa mukha niya. Wala akong tiwala sa mga salita niya at alam kong alam niya yon. Apo ko pa rin ang dinadala ng babaeng iyon. So, I think I should treat her less like an animal and more of a human.
Pero may kapalit. Less like an animal. Ngumiti siya bago bumalik sa silyang. Kinaupuan niya. Itong mga patay. Gutom na ito, they disgusts me. Pareho lang sila ng ama mo. Nailing ako at hindi makapaniwalang tinitigan siya. Umiikot ang sikmura ko sa lahat ng salitang lumalabas sa bibig niya. I want you to go to Canada with Gwen. Live there for a year. Ma, hindi ko sasaktan ang mag-ina mo. But you need to follow in my orders, Hijo. Oras na sinuway mo ako, ipalilibing ko ng buhay si Isabela. Mariin akong pumikit. Alam kong wala akong magagawa kundi sumang-ayon sa kanya. Compared to her, I'm just nothing. I'm powerless. Mistulan akong bulag at pipi sa lugar na ito. Wala akong magagawa upang iligtas ang taong mahal ko katulad noon. Ito lang ang pwede kong gawin para siguraduhin na hindi siya gagalawin ni Mama. Sige, gagawin ko na. It's been a year and we're finally back. Do you want to stay at my place? I'm sure Tita Celestia will understand. Nilingon ko si Gwen nang maramdaman ang pagkapit niya sa braso ko. Let go of her arm. She just laughed and ignored what I said. You can't do that, Uno. You promised your mother. Ikakasal na tayo. Kung ayaw mong mapahiya sa harap ng maraming tao dito sa airport, bitiwan mo ako. Matagal siyang natigilan bago napipilitang binitiwan ang braso ko. Mula sa airport, diretso akong umuwi sa mansion sa probinsya namin. Natigilan ako sa bungad pa lang ng living room nang makakita ng bata sa loob ng asul na crib. Whose baby is this? Oh, look! Eloy's son is back. Nilapag ni Mama ang tasang hawak at tumayo para lumapit sa akin. Kaninong anak ito? Natigilan siya pero pilit pa ring ngumiti. Oh, that? He's yours. Agad na sumilay ang malaking ngiti sa mga labi ko dahil sa narinig. So, this baby is mine. Sa amin ni isa. Mahimbing itong natutulog habang nababalot ng malambot at pambatang kumot ang maliit nitong katawan. His name is Alas. Alas? Who gave him that name? Nakangiti kong nilingon si Mama. Si Isa. She just shrugged her shoulders and went back to drinking her tea. Bigla akong kinabahan habang nakatingin sa kanya. Ma, where's Isa? Ibinaba niya ang hawak niyang tasa at pagkatapos ay matagal na tumitig sa akin. She's dead. Oh, watch how? I don't understand. Sa halip na sagutin ang tanong ko, nagkibit siya ng balikat na parang wala lang. Where's Isa? Hijo, please, you don't have to shout. Wala akong ginawa sa muchachang yon. If you want, you can talk to her nurse. Ang nagpaanak sa kanya noong gabing namatay siya. Namatay? Hindi ako. Makapaniwalang umiling. Did I hear her right? It can't be. Nagkamali lang ako ng dinig. Alam kong nagkamali lang ako. Anong ibig mong sabihin namatay, Ma? Anong namatay? Sinong namatay? Namatay. Patay na siya. She's dead, Stefan. That maid is dead. No. Mabilis ko siyang nilapitan at mahigpit na hinawakan sa kamay. Ang sabi mo, aalagaan mo siya. Anong ginawa mo kay Isa? Let go of Elihan. Wala akong ginagawa sa babaeng iyon. Namatay siya sa panganganak. Biglang bumukas ang pintuan ng living room at sa pilitang pinapasok ng tao ni Mama ang isang babae. That's her nurse. You ask her, damn it. Siya ang nagbalita sa akin tungkol sa pagkamatay ng katulong mo. Mabilis kong nilapitan ang babaeng tila takot at nanginginig na nakaluhod sa sahig. What happened? What happened to her? Pipatay na siya, namatay po si Isa sa panganganak, hindi makatinging sagot nito. Mabilis akong umiling. Hindi ako naniniwala. Sa sinabi ko ay bigla siyang nag-angat ng paningin. Bakas ang matinding takot sa mga mata niya habang nakatingin sa akin. Dadalhin ko kayo sa libingan niya. Wala sa sariling kinuha ko ang kamay niya at sa pilitan siyang hinila palabas. Hindi ako naniniwala na wala ka na, Isa. Hinding-hindi ko sila paniniwalaan. Sa isang pampublikong sementeryo kami pumunta. Sa dulo malayo sa karamihan ng mga libingan, isang krus ang naroon. Krus kung saan nakaukit ang pangalan niya. Hindi ko alam ang buong pangalan ni Isa, wala rin siyang pamilya kaya dito ko siya inilibing. Mariin akong pumikit. Tell me you're lying.
Hindi siya yan, wala siya. Diyan. I'm sorry, sir. Mag-isang buwan na pong nakalibing dito si Isa. Nanikip ang dibdib ko sa narinig. Para itong sasabog sa sobrang sakit. Habang nasa ibang bansa ako, nandito siya nag-iisa. I'm sorry. Isa, I'm sorry. Wala ako sa tabi mo. Bumagsak akong nakaluhod sa lupa. Patawarin mo ako. Wala ako sa tabi niyo ng anak natin. Tumigil sa pakikipag-usap si Mama sa mga kasama nito nang makapasok ako sa malawak na sala. Agad akong binati ng mga kasamahan niya pero siya ay sandaling natigilan sa gulat. Oh, look who's here. Eloyson. Nilapag niya ang hawak na tasa at tumayo. I thought I'd never see you again. This is surprising. I have something to talk with you. I'm sorry, Hijo, but as you can see, I'm busy. Now. Natigilan siya nang mapansin ang seryoso kong mukha. Hindi ko siya nilubayan ng tingin hanggat hindi siya tumatango. Excuse us, nay amigos ampersand amigas. Mukhang importante ang pinarito ng binata ko, nakangiti siyang nagpaalam sa mga kasama niya kahit halata sa mukha na hindi niya nagustuhan ang ginawa ko. Nagpatsiuna siya sa paglabas. Nakasunod lang ako sa likuran niya hanggang sa makapasok kami sa loob ng library. Tumigil siya sa mismong gitna at lumingon sa akin. I locked the door behind me and walked towards her. Pinahiya mo ako sa mga amiga ko. Ano? Bang kailangan mo? May kailangan akong malaman. May kailangan ka. I thought hindi mo na ako kailangan dahil may sarili ka ng kumpanya at kaya mo nang mag-isa. Anong ginawa mo sa kanya? Tila naubusan ng pasensya, nagtungo siya sa kanyang silya at pabagsak na naupo. Sinong siya? Sino na naman ang tinutukoy mo? Lumapit ako sa maliit na bar counter at nagsalin ng alak. Inubos ko ito sa isang lagok lang. 3 years ago noong umalis ka, ganyan na ganyan ka rin. Is this about that pulubi again? Don't talk to my child's mother that way. Marahas kong tinapon sa sahig ang basong hawak ko. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. I am your mother, Stefan. Paano mo nagawa kay Isa yon? Ina pa rin siya ng sarili mong apo. Ano bang ibig mong sabihin? Alam ko na ang ginawa mo. How could you do something like that, ma? At sa babaeng mahal ko pa. Sa ina ng anak ko. Hindi siya nakasagot. Matagal niya akong tinitigan na parang iniisip ang ibig kong sabihin. Gusto kong matawa at magalit sa parehong oras. I don't know what you're talking about. Stop lying. Damn it. I swear, gagawa ako ng paraan para mapanagot ka sa ginawa mo. Mapanagot? Ako? Malakas siyang tumawa. Even if it's true, wala na rin siya. Patay na ang muchachang iyon. She's not dead. And this time, hindi mo na ako mapipigilan. Magpapakasal kami. Itinigil ko ang kotse ko sa harap ng mansyon. Malalim na ang gabi nang makabalik ako sa Manila. Dumiretso ako agad rito dahil gusto kong makita at makasama si Isa. Tumigil ako sa harap ng gate at ilang oras na tumayo roon ng tahimik. Paano ako hihingi ng tawad kay Isa para sa ginawa ng sarili kong ina? Walang kapatawaran ang nagawa namin sa kanya. Uno. Natigilan ako sa pag-isip nang bumukas ang pintuan at sumilip si Isa. Puno ng pag-aalala ang maamo niyang mukha. Salamat naman at nakauwi ka na. Alalang-alala ako. Hinanap ka rin ni Alas. Bigla ko siyang niyakap nang tuluyan siyang makalapit sa akin. Yuuno. Bakit? Binaon ko ang mukha ko sa lid niya at sinamyo ang mabango at natural niyang amoy. May problema ba? I'm sorry. Nang hindi siya sumagot ay lumuhod ako sa paanan niya. Pinilit niya akong tumayo pero nanatili ang mga tuhod ko sa lupa. Hindi ko alam, Isa. Wala akong alam. Sa ginawa nila sa'yo. She started crying while looking at me. I can see the immense pain in her eyes. Maraming taon man ang lumipas, alam kong hindi basta-bastang mabubura ang sugat na ibinigay namin sa kanya. Tumayo ako at binuhat siya. Dinala ko siya sa kwarto at naupo sa kama habang nasa kandungan ko siya. Maliit lang siyang babae. Balingkinitan ang katawan. Hindi ko alam kung paano tinanggap ng katawan niya ang ganoong paghihirap sa loob ng 9 na buwan. Saan ka ba nagpunta? Kanina pa kita hinihintay. Sa probinsya.
Natigilan siya bigla. Agad na nabahiran ng takot ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Isa, hindi ka na niya masasaktan. Pinapangako ko, poprotektahan ko kayo ng anak natin. I cupped her face and started kissing her. She didn't refuse when invaded her lips. Tumugon siya sa mga halik ko pagkatapos humarap sa akin habang nasa kandungan ko pa rin. Lumalim ang bawat halik namin. Naramdaman ko na lang ang mga kamay niyang nakapulupot na sa leg ko. Nang magmulat ako, bumungad sa akin ang nakapikit niyang mga mata. Bigla akong natigilan ng isang eksenang biglang pumasok sa isip ko. Uno. May problema ba? Tanong niya nang kumalas ako sa mga labi niya. Mariin akong pumikit bago tumingin kay isa. Matagal ko siyang pinagmasdan. Titig na titig ako sa mukha niya bago naalala ang isang babae. Ikaw ba yon? Ha? Ako ang alin? Ang babae noong gabing iyon? Yung stripper. Natigilan siya bigla sa tanong ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Sa loob ng 3 taon, hindi ko nagawang lumingon sa ibang babae dahil si isa pa rin ang laman ng isip ko. But when a stripper danced to me that night, bigla akong nawala sa sarili. Ilang araw at gabi akong hindi pinatulog ng mga mata at ngiti niya. Ganito rin yun noon. Nakaupo ang babaeng mananayaw sa kandungan ko at nakaharap sa akin. Fuck! Was it isa? Was it really her? Bakit hindi ko nagawang makilala agad ang babaeng matagal ko nang pinanabikan? Isa, ikaw ba ang babaeng yon? Marahan ko siyang hinawakan sa mga braso. Hindi siya makatingin ng tumango sa akin. Damn it! It was her. All this time, si isa pala ang babaeng hinahanap ko. Mahigit 1 araw na rin ang lumilipas simula nang umuwi si Uno mula sa probinsya. 1 araw na rin mula nang itanong niya sa akin ang bagay na iyon. Magmula noon, iniwasan na niya ako. Uno, nagluto ako ng breakfast. Kain ka muna. Humabol ako sa kanya sa pintuan. Pilit akong ngumiti para pagaanin ang mood. Pero nawala rin ang ngiti sa mukha ko. Hindi na nga niya ako sinagot, hindi pa ako nilingon. Disappointed at malungkot ko siyang hinatid ng tanaw hanggang sa makalayo ang sasakyan niya sa mansion. Nanlumo ako at buong araw na walang gana. Hindi ako sanay na iniiwasan ni Uno, lalo pat ang dahilan ay dahil sa naging trabaho ko. Nahihiya na rin ako sa kanya. Paano ba kasi niya nalaman na ako ang babaeng naghubad sa birthday niya noon? Hindi ako proud sa trabaho ko, pero para sa anak ko, nilunok ko lahat. Ngayon na iniiwasan ako ni Uno dahil sa pagsasayaw at paghubad ko sa harap ng mga lalaki, pakiramdam ko, diring-diri ako sa sarili ko. Yaya, did you fight with Daddy? Natigilan ako sa malalim na pag-iisip nang marinig ang tanong na iyon ni Alas. Hawak niya ang laruan niya at nakatitig sa akin. Ha? Bakit mo naman nasabi iyan, anak? Kasi dati, lagi kayong magkausap ni Daddy. Iba na rin ang mood niya. He looks happy, but now, old self again, he's back to his. Napangiti ako bago hinila sa kamay si Alas para yakapin. Kahit ang baby ko, apektado na rin sa nangyayari. Ano bang gagawin ko para bumalik kami sa dati? Malapit nang mag-alas 11, nasa bungad pa rin ako ng pintuan at naghihintay sa pagdating ni Uno. Mas okay nang iwasan niya ako na alam ko ang dahilan kaysa sa buong araw akong maguluhan dahil wala siyang sinasabi. Uno. Agad akong humarang sa pintuan nang makarating siya. Umiwas siya ng paningin. Hindi man lang siya makatingin sa akin. Diri ba siya kaya kahit tingnan ako, hindi niya magawa? Mag-usap tayo. Nagbuga siya ng hangin. About what? Galit ka ba? Bakit naman ako magagalit sa iyo? Mababa at malumanay ang boses niya nang muli akong tingnan. Hindi nga siya mukhang galit, kaya mas lalo lang akong naguluhan. Kung hindi siya galit sa akin, bakit niya ako iniiwasan? Pinandidirihan mo ba ako? Napatitig siya sa akin sa naging tanong ko. Naiiling siyang nag-iwas ng paningin. Uno, sagutin mo ako. Hindi. Bakit mo ako iniiwasan? Kung hindi ka galit o hindi mo ako pinandidirihan, bakit umiiwas ka? Huminga siya ng malalim. Iniwan niya ako at pumasok sa kusina kaya sumunod ako sa kanya. Nagsalin siya ng tubig sa baso pero hindi naman iyon ininom. Uno. Bakit kailangan mong gawin iyon? Natigilan ako bigla. Kahit hindi niya direktang itanong,
alam ko kung ano ang tinutukoy niya, pero hindi ako sumagot. Wala akong lakas ng loob para magsalita. Fine, if you don't want to tell me. Magsabi ka lang ng totoo, nakipag-sex ka ba? Mabilis akong umiling. Hindi. Ni minsan, hindi. Sumasayaw lang ako, pero walang nakagalaw sa akin. Nagsimula akong umiyak. Lalo lang akong nandiri sa sarili ko habang nagpapaliwanag. Hindi ko naisip na darating ako sa puntong ito na kailangan kong magpaliwanag ng ganito kay Uno. Hinapit niya ako sa baywang at mahigpit na niyakap. I'm sorry. You have to go all through that just to make a living. I'm sorry. Hindi ka nandidiri sa akin. No, isa. Hinding-hindi. Bakit mo ako iniiwasan? Bahagya ko siyang itinulak para makita ang mukha niya. Dahil hindi kita kayang harapin. Naghirap ka at wala man lang ako sa tabi mo. Muli niya akong niyakap. Hinayaan ko na lang siya habang mariin na nakapikit. Matagal na oras kong pinagmasdan ang sarili ko sa harap ng salamin. Simpleng pink shirt at bulaklaking skirt na hanggang tuhod ang haba. Ito ang suot ko sa date namin ni Uno ngayong gabi. Okay na ito. Wala naman akong ibang maisusuot. Umiti ako sa sarili kong refleksyon. Hindi ko alam kung bakit excited akong lumabas kasama si Uno. I shouldn't feel this way. Hindi ko dapat kalimutan ang ginawa nila sa akin noon. Hindi ko alam kung bakit pinagpipilitan ni Uno na hindi niya ginusto ang ginawa sa akin ni Senyora Celestia, pero ang pagtataboy niya sa akin noon at ang ginawa ni Gwen. Nakalimutan na ba niya? Mula sa mansion, pumunta kami sa Cavalleros Golden Palace, isa sa mga hotel na pag-aari ng pamilya nila. Dinala niya ako sa rooftop kung saan nakahanda ang candlelit dinner para sa amin. Alas would love the view. Dapat sinama natin siya. Next time. Umiti siya sa akin bago ako pinaghila ng upuan. Kumain muna kami at pagkatapos, isinayaw niya ako. Siguro kung ginawa natin ito noon, baka nagtatalon ako sa tuwa. Malungkot akong pinagmasdan ni Uno dahil sa sinabi ko. Awkward akong umiti. Bakit ko ba sinabi iyon? I'm so naive back then. In love na in love ako sa iyo. Palibhasa, anak ka ng amo namin. Guwapo, matangkad, tinitingala ng lahat. Sikat sa buong probinsya. Bakit? Nagbago na ba ang nararamdaman mo para sa akin ngayon? Tumawa ako bago uminom ng wine. First time kong makainom ng ganitong wine, halatang mamahalin. 3 taon na rin ang lumipas, Uno. Tumanda na tayo, nag-matured, nagbago. Hindi ikaw ang tinatanong ko, kundi ang nararamdaman mo. Nagbago na ba? Mariin akong lumunok. Gusto kong sabihin na nagbago na ang nararamdaman ko para sa kanya. Totoo naman, hindi na katulad noon na patay ako sa kanya. Handa akong ibigay ang lahat, buong puso't katawan. Nakita ko ang paglungkot ng mga mata niya. Matagal siyang nawalan ng imik bago ngumiti. Inubos niya ang laman ng glass niya at mataman na tumingin sa akin. But mine didn't change. Uno. Mahal pa rin kita. Mahal pa rin? Minahal niya ba talaga ako? At gagawin ko ang lahat para bumalik sa dati ang nararamdaman mo para sa akin. Hindi ko napigilan ang paglunok. Malakas na kumabog ang dibdib ko dahil sa mga sinabi niya. Heto na naman siya. Kung ano-ano ang sinasabi. Umiwas ako ng mukha, pero tumayo siya at lumapit sa akin. Napatakip ako ng bibig nang lumuhod siya sa paanan ko matapos maglabas ng pulang kahon. Bago pa siya makasalita, nakuha ng fireworks ang atensyon ko, kaya napatingin ako sa langit. And I couldn't believe in my eyes. Marry me, isa. Iyon ang mga salitang makikita ngayon sa fireworks. Tumingin ako kay Uno, naguguluhan, nakabukas na ang kahon na hawak niya. And there's a heart's desire ring inside the box. Uno. Please, marry me. Nagtatalo ang isip at puso ko. Magiging masaya ba ako o maguguluhan? Bakit parang ang bilis ng mga pangyayari? Hindi pa ako handa, hindi pa. Marami pa akong dapat na unahin. At si Heart kailangan niya ako. Uno, ake. Kapag pinakasalan mo ako, sasabihin na natin kay Alas ang totoo sa mismong araw ng kasal. Natigilan ako bigla.
Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Tito Tu, hindi ka nagbibiro. He nodded with a big smile. Ipapakilala na kita sa anak natin. Aano ang mga ito? Natigilan ako sa tuktok ng hagdan ng mansyon nang makita ang maraming shopping bags sa malawak na sala. Napatingin ako kay Uno sa tabi ko. Matapos niya akong yayain magpakasal noong isang araw, kung ano-ano na lang ang mga binibigay niya sa akin. Halos hindi na nga siya pumasok sa trabaho, panay-tambay na lang dito kasama namin. These are for you. Para sa akin. Nakangiti niya akong hinila pababa ng hagdan. Hindi makapagsalitang inisa, isa ko nang tingin ang mga shopping bags sa harap namin nang makalapit. Iba't ibang brands ng shoes, mga damit at bags. Uno, para saan ang mga ito? Kinuha niya ang isang shopping bag na may kaliitan. Sa loob noon, inilabas niya ang diamond hair clip at inipit sa gilid ng buhok ko. Tinitigan niya ako na puno ng paghanga. Babawi ako, isa. Ngayon na magkasama na tayo, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Napangiti ako. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ko, kaya hinawakan ko ang kamay niya at ngumiti. This is too good to be true. Bakit parang ang ganda ng lahat ng nangyayari? Nakakatakot tuloy. Baka ano ang kuning kapalit ng tadhana sa mga magagandang bagay na nangyayari ngayon sa buhay ko. Natigilan kami ni Uno nang biglang bumukas ang pintuan ng mansyon at pumasok ang taong hindi ko inaasahan na makikita ko ngayon. What a wonderful view. Didn't expect to catch this. Si Senyora Celestia. Nanginig ang buong katawan ko nang matitigan siya. She's here. Talagang nandito na siya at kaharap ko. Sa loob ng 3 taong lumipas, hindi pa rin ito nagbabago. Mamahalin pa rin ang kasuotan at maraming alahas sa katawan. Puno rin ng pangungutya ang mga mata. What are you doing here, ma? Oh, Hijo. Hindi mo man lang ba ako welcome? This is first time coming here. Napasinghap ako nang makita ang lalaking pumasok sa nakabukas na pintuan at pumwesto sa likuran niya. Ito ang isa sa mga lalaking nagkulong sa akin noon. Ang kumuha sa anak ko. Isa, are you okay? Napansin siguro ni Uno ang panginginig ko kaya agad niya akong pinagtuunan ng atensyon. Totoo nga. Buhay ka pa rin. Masamang damo. Huwag kang lalapit, hindi ko napigilang isigaw nang makita siyang humakbang palapit sa amin. Ma! Get out! Ninisya ni Senyora Celestia si Uno dahil sa sinabi nito. Bibigyan kita ng pagkakataon, Stefan. Come back to Mama and I will forget everything. Patatawarin kita. No, No. Hindi na ako babalik sa puder mo. Noon pa ako dapat umalis, pero nagbulag-bulagan ako dahil ina kita. Pero ngayon, hindi mo na ako mahahawakan sa leg, ma. Tama na. Dumilim ang mukha ni Senyora Celestia. Matagal silang nagkatinginan ni Uno bago niya ibinaling ang paningin sa akin. This is because of this woman, right? Sakit ka talaga sa ulo. Dapat noon pa, dinispat sa nakita. Ma! Nang dahil sa muchachang iyan, tatalikuran mo ako. Huwag mong idadamay si isa dito. Walang ibang rason kundi ikaw, ma. Sa kasamaan mo kaya ako mawawala sa iyo. Kaya ka rin nawalan ng asawa. Don't bring your father into this conversation. Umalis ka na. Halos kapusin ako ng hangin dahil sa takot sa nangyayari. Panay sigawan silang dalawa, nag-aalala ako para kay Alas. Paniguradong naririnig niya ang lahat ng ito. Pagsisisihan mo ito, Stefan. Pagsisisihan mo ang araw na mas pinili mo ang dukhang iyan. Darating din ang oras, iiwan ka rin ng babaeng iyan. Dahil lahat silang mahihirap pareho, mga mukhang pera. Pera lang ang habol sa iyo ng patay gutom na iyan. 11. Taas noo itong lumabas ng mansyon kasama ang bodyguard nito. Niyakap ako ni Uno nang maiwan kaming dalawa. Nakangiti akong nakipagbeso kay Alicia nang makarating ito sa karinderya na tagpuan namin. Kumusta ang anak ko? Naku, ayon. Hinahanap ka. Iyak ng iyak. Bakit kasi hindi mo papuntahan? Malungkot akong umiti sa mga sinabi niya. Natatakot ako. Baka may nakasunod sa akin, baka malaman ng mga kavalero ang tungkol sa kanya. Napakamot siya ng ulo habang nailing.
Iyang isa pang chikiting mo. Kumusta naman? Talaga bang itutuloy mo ang pagdukot sa kanya? Natigilan ako sa tanong na iyon ni Alicia. Iyon ang plano ko noong una, ang palihim na kunin si Alas mula kay Uno. Pero nag-iba na ang sitwasyon ngayon. Ayos-ayusin mo ang mga desisyon mo sa buhay, isa, ha? Tandaan mo, habang tumatagal, lalo rin lumalaki ang gasto sa hospital. Napatango ako sa narinig. Mabilis kong nilabas ang perang dala-dala ko para sa anak kong si Hart. Pasensya ka na, Alicia. Wala lang. Talaga akong ibang mahingian ng tulong. Salamat sa lahat ng mga tulong mo, ha? Ano ka ba? Inaanak ko iyong si Hart. Siyempre, tutulong talaga ako. Pinahid ko ang mga luhang naglandas sa pisngi ko. Gusto akong pakasalan ni Uno. What? Seryoso? Nakita ko kung paano manlaki ang mga mata niya sa gulat. Pumatak ang mga luha sa pisngi ko habang tumatango. Natatakot ako. Abay, bakit ka matatakot? Chance mo na iyan para ayusin ang buhay niyo. Naku naman, isa. Gusto kang pakasalan ng tatay ng mga anak mo. Kung ako iyan, grab na ng grab. Paminsan lang may dumating na ganyang biyaya. Alicia, hindi mo pa kasi kilala si Senyora Celestia. At ano naman ang kinalaman ng matapobreng ina ng jowa mo rito? Kayo lang ni Uno ang magpapakasal. Hindi. Na siya kasali. Wala siyang sinasanto, Ali. Alam mo bang usap-usapan noon sa probinsya na siya ang nagpapatay sa sarili niyang asawa? Umawang ang mga labi niya sa gulat. Ha? Girl, serious ba yan? Bakit hindi? Hinuli ng mga pulis? Hawak niya ang mga pulis. Sa laki ng impluwensya nila, kahit ang mga otoridad, napapasunod niya. Sa galit niya sa akin, baka pati mga anak ko, idamay niya. Iyon ang kinakatakot ko. Matagal siyang natahimik matapos ng mga sinabi ko. Ako man ay hindi rin nakapagsalita. Iniisip ko ang mga anak ko sa lahat ng ito. Natatakot akong madamay sila rito. Sandali. Bakit naman niya papatayin? Ang sarili niyang asawa? Ano iyon? Trip. Niya lang. Napatingin ako kay Alicia sa tanong niyang iyon. Pilit kong tinandaan noon ang mga chismis na naririnig ko sa loob at sa labas ng mansion. Nagkaroon ng ibang babae ang ama ni Uno. Nagbunga ang relasyon nito sa iba. Ang narinig ko, kahit iyong anak ng ama ni Uno sa labas, si Senyora Celestia rin ang nagpapatay. Hindi ako pwedeng sumugal, Ali. Lalo pa ngayon, alam na niya na buhay ako.